Muli po, patuloy po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa patuloy pong pinagkakaloob niya sa aking privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang insight salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, insight salita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng sapat na pang-unawa at kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan salita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais kong muling magbahagi sa inyo ng short message na entitled, Ang Tunay na Pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Ayan po. Sa mensahe nito, nais pong bigyan po tayo ng tamang pangunawa ng ating Panginoong Diyos patungkol kung paano dapat natin tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay o yung paano ba yung tamang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Marami po kasing mga tinatawag o nagkiklaim na Kristiyano na sinasabi nila na inaccept na nila si Jesus sa kanilang buhay pero hindi po sila nagbabago o hindi po nababago ang buhay nila. Kaya po sa last na sinare ko po nung nakaraan na hindi po lahat ng mga nagkiklaim na Christian o hindi po lahat ng mga taong nagsasabing tinanggap na nila si Jesus ay mga taong nababago ang buhay. Kasi po, minsan, kaya hindi po nababago ang buhay ng mga taong nagkiklaim na sila ay Kristiyano o nagkiklaim na tumanggap kay Jesus, it because they accept Jesus for only His name. Tinanggap po nila si Jesus dahil sa pangalan lang. Pero hindi po nila alam kung paano talaga paghariin o paano talaga yung tunay na pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po nababago ang buhay nila. Kaya po sa isang simpleng mensahe na naisiparating sa atin ng ating Panginoong Diyos, sa oras na to ay nais niya po tayong bigyan ng tamang pangunawa kung paano natin talaga tunay na matatanggap si Jesus sa ating buhay o paano talaga yung tunay na pagtanggap kay Jesus upang maranasan natin yung tunay na pagbabago at patuloy na maranasan natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. In Book of John, chapter 14 verse 6, dito po sa verse na to, dito po natin makikilala kung sino ba si Jesus. Di po ba? Kasi hindi po nakukuha sa simple prayer na, Lord Jesus, ina-accept na po kita bilang Lord and Savior ng aking buhay. Hindi lang po doon nagtatapos yung pagtanggap kay Jesus. Dahil in Book of 1 chapter 14:6, malinaw na malinaw. Dito po ipapakilala ni Jesus kung sino po siya. At upang maunawaan po natin ng tama kung sino si Jesus at paano dapat ang tunay na pagtanggap kay Jesus para mabago po ang ating buhay. John 14:6, nasusulat doon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come by my Father except through me. Sabi po ni Lord Jesus din. Ano po sinabi ni Lord Jesus? I am the way, the truth, and the life. Tunay nga po na ang Panginoong Hesus ang siyang nag-iisang daan, nag-iisang katotohanan, at siya ang daan natin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, sino po ba si Jesus sa John 14:6? Jesus, siya po ang salita na nagkatawang tao. Kaya po, napaka-imposible sa mga nagkiklaim na Kristiyano o nagsasabing tinanggap na nila si Jesus sa kanilang buhay, pero hindi po sila nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Bible, malino po in chapter 1 ng John, makikita po natin doon na si Jesus ay siya po ang salita. Kaya, ang tunay na pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, kaakibat po nito, ay ang mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Yun po ang magpapabago sa atin. Kaya po kung tatanggapin mo lang po si Jesus by His name o i-claim mo lang na
ay kiniklaim mo lang na Jesus is my Lord and Savior, wala pong mangyayaring pagbabago sa buhay mo kung hindi ka rin po mabubuhay sa salita ng Diyos. At ang salita na tinutukoy po dito sa Bible, walang iba kundi si Jesus. Kaya po napakalinaw in John 14:6 na sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. Tunay nga po na paano mo nga makikilala ang Diyos Ama without the words of God o without Jesus. Kaya po, Jesus is not only name. Jesus is the word na kailangan po natin na may pamuhay sa ating buhay upang patuloy po tayong tunay na mabago at tunay na maranasan at makilala ang Diyos Ama. Kaya po, to be close, sa mumunting mensaheng ito na ipinarating po sa atin ng ating Diyos, at naway mabigyan po tayo ng tamang pangunawa ng Panginoong Diyos dito sa mensaheng ito, na kung gusto natin na mabago ng totoo yung buhay natin, at kung gusto natin talagang makilala at maranasan ang Diyos sa ating buhay, we need Jesus, but not only by His name, but kailangan po tayong mabuhay sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po ang tunay na pagtanggap sa ating Panginoong Yesus, kaakibat nito ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya po sa mumunting mensahe pinagalo po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy po ako nagpapasalamat at naway patuloy po tayong nagkaroon ng tamang pangunawa kung gaano o kung paano dapat natin tanggapin si Lord Jesus sa ating buhay. Ulitin ko, wag po nating tanggapin by His name na Lord and Savior lang si Jesus sa ating buhay, but kailangan po tayong mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Salamat po. Muli, binabalik ko po sa Diyos lahat ang papuri, pasalan, pagdakila at sa tanging dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.